Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi, sugbog sa mga nagkalain-laing probinsyang maabot sa atong programang Ikaw ang DSWD, Kauban sa Kabaguhan. Ako si Kerwin Macopia, ang inyong alagad nga host, ug niya sa akong atbang ang akong partner karong episode. Maayong gabi, Kerwin, o maayong gabi usab sa tanan nato mga televiewers na nagtan-aw nato karong gabi una. Ako si Venice More, ug atong ihatod kaninyo atong season 8 sa atong TV program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 7. Yes, makubang na punta, sugod karong bulan sa Mayo, hangtod sa bulan sa November. So tinuod, walo na katuig nato kini sa atong programa diri sa CCTN Channel 47. O of course, naatay mga makauban, nagalain-laing mga resource speakers, matag bulan, aron paghisgot sa mga dagalain-laing programa o serbisyo sa DSWD. O karong unang episode sa Season 8, atong hisgutan ang Sustainable Livelihood Program o SLP. Ug karong gabi una atong makauban si Julius Villanueva, ang atong Special Concerns Coordinator sa Sustainable Livelihood Program aron pagahisgutan ang Zero Hunger Program ug ang Yakap Bayan Program. Mayong gabi, Sir Julius. Mayong gabi, Sir Kerwin. Mayong gabi, Miss Venice. Mayong gabi sa ato ang mga nagtanaw dito sa Text-to-Text sa Panimalay. Mayong gabi. Oh, ato dahing sugdan karong pagpangutana kang Sir Julius. Akong naisgutan ganiya Sustainable Livelihood Program og naadi ay usi kalabutan sa Zero Hunger Program og Yakap Bayan Program sa Sustainable Livelihood Program. So naa na din ni mga interconnectedness dahil ng mga programa sa DSWD. Sige sir, Yes. palihog clarify kung unsa kini mga Yes, Sir programa. Kerwin, no. So ang ato ang Sustainable Livelihood Program is a capability building program, no, nga ato ang giserve ang mga beneficiaries nga poor ug katong mga vulnerable. Ang kaning ato ang Zero Hunger Program para mas masabtan sa ato ang mga nagtan-aw, ang Zero Hunger usa ni siya sa ato ang hunger, usa sa problema sa ato ang nasod. In fact, dili lang siya problema sa ato ang nasod but sa tibuok kalibutan. So part sa ato ang Sustainable Development Goals, actually ikaduha ni siya sa ato ang Sustainable Development Goals, no, sa ato ang United Nations, ang Zero Hunger. So ang number 1 diha ang no poverty. Yes. So number 2 ang Zero Hunger, atong gilantaw nga by 2030 wala nay kagutom. So ang Sustainable Livelihood Program isip usa ka program sa DSWD. By the way, sa Zero Hunger di ay no ang aduna tay Task Force Zero Hunger nga gitawag, then ang ato ang chairman diha is ang ato ang no less than si Secretary Rex Gatchalian, ang chairman sa atong DSWD. So Sustainable Livelihood Program musulod siya aron pagtubag or pag-contribute ngadto sa goal sa Zero Hunger nga wala nay kagutom sa tuig 2030. Ingani ni siya, si Sustainable Livelihood Program maghimo og mga associations. Pinaagi aning mga associations mahimo silang supplier ngadto sa ato ang mga feeding programs og sa mga merkado. Ang pinaka-latest ani ang kadiwa ng Pangulo. So ang Sustainable Livelihood Program usa sa program nga mosiguro nga adunay available og affordable nga mga pagkaon didto sa ato ang merkado. Okay, so ang SLP usa sa mga tubag sa gobyerno aron mawala ang kagutom. Kay apil na sa ato ang commitment sa Pilipinas nga kanang Sustainable Development Goal, di ba? SDG number 1, number 2. Yes. Number 1, number 2 kay murag kuan kay na ang DSWD. Yes. Murag dako kaayo na nga hagit sa departamento nga tubagon kining mga SDGs labi na nga daghang ta mga programa nga nagtubag aning Sustainable Development Goals. Di ba Sir Julius? Yes, Sir Kerwin. Actually, kaning ato ang problema sa pag-giingon is a global issue, no, nga problema. So, dili lang kani masulbad sa usa ka programa or sa usa ka ahensya. Mao ni ang kaning ato ang Zero Hunger actually is a whole of a nation approach. So, daghan tag mga kauban, dili lang DSWD ang nag-implement ani og dili lang Sustainable Livelihood Program, pero kita usa sa mga mo
mo-contribute aron makabot ang atuang goal ngadto sa zero hunger by 2030. Sige, ato lang palawman no kay murag interesado kay siya nga topic. Pero gusto lang nako kay lahi akong sabot sa Zero Hunger pagsulbad. Unsaon man gid sa programa, unsaon man sa Sustainable Livelihood Program pinaagi sa Zero Hunger pagsulbad or mag-feeding ba or unsa may paagi ani? Sige, Miss Binis, ang sa atoa manggog problema sa kagutom, dili lang ni siya problema kay tungod ang katawhan walay ikapalit og pagkaon. Problema pod kay tungod walay available or walay mapalit nga pagkaon. So sa Sustainable Livelihood Program, pinaagi sa mga association nga mahimo nato nga ato ang gi-encourage is puro food related nga mga enterprise or projects nga maoy mahimong ato ang supplier ngadto sa merkado aron masiguro nga adunay available nga affordable nga pagkaon para sa katawhan. But ang sa ko pang giingon dili lang ni siya kaya sa sustainable livelihood sa imong tubag sa imong pangutana Miss Binis nga unsaon pagsulbad sa kagutom. Actually kita as individual pwede kita makatabang. Pinaagi number 1 kanang food waste no ato na siya likayan ang pagkalas-kalas og mga pagkaon. Kay example naatay 5 ka isda nga gipalit para sa atong pamilya. Then ang atong nakonsumo upatra. So ang usa nakalas-kalas na. So kung wala ka na nato palitan ngadto sa merkado, ang usa mapalit pa sa laing pamilya, di ba? So ato likayan ang pagkalas-kalas og pagkaon. Ikaduha, as individual, pwede gyud ta mo support ngadto sa ato ang mga local farmers. Aron kay ang usa sa problema karon daghan tag farmers pero wala kaayoy demand. No, wala kayo mo na makalas kay dili man mahurot. So ato suportahan nato ang mga local farmers and then at the same time ang mga programa nga gitukod sa gobyerno sama aning Zero Hunger Program under Sustainable Livelihood Program ato suportahan as individual. So dihang dapita as individual makatabang kita sa pagkabot aning Zero Hunger. So una dili ta makusik-usik Yes. og mga pagkaon kung unsay kinahanglan ra nato Moray konsumuhon. morang konsumuhon. Yes. Dili ta magpataka nga labi na daghang tag kwarta. Di ba permit tong mama yun nga hutda kay naay mga bata nga Walay dili kaon. di ka kaon. Oh, di ba? Permit na sa atong mga mama muingon nga hutda na ang pagkaon kay naay ubang mga bata nga di ka kaon. Tinuod man po, di ba? Tinuod yun, Oo. And siguro sad ato sang i-promote gyud kining ato mga local farmers. Ang giingon na aside sa SLP sir, aduna pa may mga partners nga kanang nitabang pagpa-implementar aning Zero Hunger Program. Yes, so sa ako pang giingon ganina, ang kaning Zero Hunger is a whole of a nation approach. So dili lang DSWD ang nag-implement ani, but naapod tay mga different government institutions and even private. So sa ato ang Zero Hunger for 2024 nga implementation, aduna kitay 5 ka direct partners. When we say direct partners, involvement nila gikan sa pag-identify sa ato ang mga beneficiaries hangtod sa pag-implement, hangtod sa pag-monitor, kauban ni nato sila. So aduna tay partner from NIA, the National Irrigation Administration, natay partner sa PCUP, Presidential Commissions for Urban Poor, then napod ang CDA, Cooperative Development Authority, ang NAPSI, National Anti-Poverty Commission, o napod ang DA, Department of Agriculture, and napod ang PCUP. I think na, paano NIA, PCUP, NAPSI, BFAR. CDA, and BFAR, of course, the BFAR. Mao ni sila yung mga direct partners involved sa ato ang implementation. But aduna po tayong mga partners, though dili sila directly involved, pero mo contribute gyapon sila pinaagi sa paghatag og technical assistance sa atong beneficiaries. Example ani ang TESDA. So na sila yung mga technical training nga ihatag kung haom sa atong beneficiaries, muhatag po na sila na. Skills training. Yes, mga skills training depende sa ato ang mga beneficiaries o sa ilang panginahanglan. Kini bang gi-mention nimong 5 ka mga ahensya, apil ba na sila sa Zero Hunger Task Force? Mao ba na sila? Yes, actually appeal ni sila as mga members ang ilang mga agencies, no. So napod sila mando nga mo contribute pud sila sa ato ang overall achievement. So that's why nagkahiusa ta aron naatay common or common beneficiaries nga ma-target aron mas matabangan og maayo ang mga beneficiaries. Dili katag ang atong pagtabang Yes. no. DSWD kamera po diri inyong agencies na po inyong beneficiaries. Yes. Mas maayo nga magkahiusa aron naatay sure nga ma-successful ang ato ang mga programs. So aside ani sir, naabatay gihatag ani nga financial aspect, naabatay gihatag nga
nga amount ani or cash grant kaha unsa ba ka ang tawag ana? Yes, Sir Kerwin. Sa atoa diri sa DSWD SLP, kita ang muhatag sa atoang grants, no, livelihood grants, ngadto sa atoang mga identified beneficiaries nga nahimo or na-create nga associations. So si SLP, dili lang capacity building ang ihatag o grants, but as well as ang ato ang technical assistance from partners. So ang nagkalain-lain na to nga partners, muhatag pud sila og ilahang interventions or counterpart pinaagi dili lang sa kwarta, kundi pinaagi sa paghatag og mga trainings, mga example ani para mas masabtan, no, example na atay tilapia farming nga project sa atong beneficiaries. Si Tilapia Farming Association gihatagan og grants ni DSWD SLP. Karon nanginahanglan man sila For example, pila man tong ihatag? Yes, example for association nakahatag tag 450,000 for 30 members. So nagsugod gigamit ni ang kwarta para sa pagtukod sa ilahang mga gikinahanglan para sa ilang tilapia farming. Number one nga panginahanglan na of course ang patubig. Si DSWD wala man tay patubig. Diha musud ang ato ang partner nga si NIA. So sila'y mag-irrigation, Okay. 'di ba? Karon nagsugod na og farming, tilapia farming, but wala man siya enough skills ang beneficiaries unsaon pagbuhi. Musulod na po ang atong partner nga si BFAR. Kay ila tagaan og technical assistance unsaon pagsugod hangtod sa pagpadako ana nga tilapia. So mao na siya one of examples sa ato ang collaborative nga effort sa mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. So naay financial aspect, naay technical assistance, naay skills training. Yes. Kay dili raman pud ingon nga kutob ra ta mo hatag og kwarta. Yes. Nya wala dito hibang kaagan ang mga beneficiaries unsaon. Mapupos ra. Oo, mausik ra ang kwarta nato. So kinahanglan matagaan nato sila sakto nga tawa na skills ug kaalam, Oo. di ba? Yes. Pero of course, mayroon sila nga mabawi ba ang gihatag sa government, ana? For example, di ba, nakatatag money, oras, effort. Mabawi ba Sa na return later of on? Oo, investment. nabay return of investment na, ana? Oh, sa ato ang manggod diri sa Sustainable Livelihood Program, usa sa ato ang gilantawan is dili lang ang kanang makaginansya ang ato ang association. Ato pod gilantaw nga ang mga member as individuals makakuha pod sila og benefits pinaagi sa ang uban na mahimong employed diha sa ato ang ilahang mga association. Example natay sari-sari store or general merchandise. Manghinahanglan man na sila tigbantay sa tindahan. So pwede nila ma-employ ang mga members. So makadawat po na sila og mga monthly compensation nga gamit nila sa ilang personal. Aside ni ana, aduna pod sila katong of course ang income anha ginapadong sa ilaha. So dihang dapitan natabangan sila as individual. Ang ila pong natabang of course sa community is kato sa diri sa zero hunger nga aspect pagsiguro nga makasupply sila og pagkaon dito sa merkado. So pinaagi sa ilahang mga projects or sa ilahang enterprises, sila'y mo himong supplier nato. So sila'y makasiguro nga aduna gitay available nga pagkaon sa merkado. Pero, curious lang po, Sir Julius, pila pa kabulan aron mabawi nila ang katong, for example, 440,000. Assurance ba nga after a year, mabawi nila katong 450,000 or moingon atong individual nga kuhaon na lang nako akong bahin diha pwede ba kay na? dugay man kaayo di ay makuan ako lang ipalit na lang sa ako ang sari-sari store. Pwede di ay na, Sir Julius? Actually, ang sa ato diri sa SLP, ato gi-encourage ang ato ang mga associations nga maghimo gid sila savings. Dili na siya, para ma-clarify lang, dili siya ibalik ang kwarta sa DSWD. Pero ato sila gi-encourage nga mag-savings sila para ang katong ilahang ma-save mahimo po nilang magamit para sa ilahang additional capital or para sa laing expansion nga business. Kaya ang atong gilantaw man diri is ang business mindset sa ato ang mga beneficiaries. So ang ilaha ana maka-saving sila pinaagi sa atong gihatag nga grants aron pod mahigamit nila nga additional capital para ilaha ra gyapon na. So wala na nato gikinahanglan nga ibalik diri sa ato sa DSWD, but ato gikinahanglan nga ma-return sa ilahang association kay gihatag man na as association. Pero ang income nila, for example, Ang monitoring sa ilang income. ang income ba kada bang sila mismo tagatagsa sila kanang makuha na sila makuha nga money ba Share. mga share ana ba? Yes. So sa ato ang associations na dunan sila gitawag nato nga bylaws. So depende sa ilahang kasabutan
Pero kasagaran ni ini after a year na ni sila gitawag nato nga dividendo or patronage refund. So depende ang patronage refund katumaning mga mamalitay. Depende sa kadaghanon sa ilang gipalit, makadawat pod sila ngadto kung pilay na income. So anong gross income Yes. ba na tawa na income Murag ba na tawa? ila na i-divide individually sa For mga example, members. Kung 30 ba na? 30 ka members. 30 ka members, i-divide nila ang Example, nasa income nga 30,000. So i-divide nila equally, tag 1,000 sila. So example lang. So, pero ang atong ko ano ni sir nga ma-sure na to nga wala jud siya ni unsa ni gitawag og na lugi. Unsaon na to pagkahibaw nga kaning atong mga association nga gipanghatagan, gihatagan nato financial grant kanang kuan siya dili siya losing kundi kanang ni-improve gyud ba and nakatabang gyud sa atong community og sa ilaha pod nga Para mga motuyok ra ba? Motuyok gyud. Yes. Oo. So aduna kitay gibutang nga monitoring mechanisms aron paglantaw sa dagan sa negosyo sa ato ang mga participants. So aduna tay dili lang na sila biyaan after release sa grants, after masugdan sa project, dili na sila biyaan. So magpadayon ang atong monitoring. In fact, sa atong bag-ong guidelines moabot na kita og 5 ka tuig sa pagmonitor sa mga participants. So ato na sila lantawon og unsa nay dagan sa ilang income. Kung makita na nato during monitoring nga medyo minus ang ilang income or medyo padong sila malugi, Oo. tabangan na sa ato ang staff ngadto sa field unsaon para dili sila madayon og kalugi. And then at the same time, since kani Zero Hunger, aduna naman tay mga partners, musulod po dato ang mga partners aron matabangan sila. Actually, mohatag og example para masabtan mo. Balik ko sa tilapia farming no. Karon nakasinati imong tag El Nino sa kainit. Karon naglisod og patubig ang ato ang niya. Kay wala naman tay tubig ngadto sa mga dam, no? Minus naman kayo. So usa po na sa problema sa atong mga beneficiary nga nasinati. Ang nahitabo karon nisud na pod og balik si BFAR aron paghatag og technical assistance kay wala man nakaibaw ang ato ang mga beneficiaries unsay ilang angay buhaton. Nisud si BFAR aron tagaan sila og technical assistance og unsay angay nilang buhaton aron dili mga matay ang ilahang tilapia og dili sila malugi. At the same time nisud na pod og balik si NIA kay ila pangitaan og paagi unsay pwedeng mahimo nga solusyon kung wala irrigation. So aduna tay mga solusyon nga gihatag gikan sa ato ang mga partners. So na siya sa atoa dire nga mechanism, monitoring mechanism, dili lang nag-inusara si DSWD, aduna tay mga partners nga manghinaot ta nga pinaagi niini ma-sustain na to ang mga livelihood sa ato ang participants. Importante yun natin mga partners to Yes. nga makasangpit ta sa panahon nga magkalisod ta o makinahanglan ta kay dili man nato ang kunon pod sa DSWD nga atong tanan kay kita man tanan ato man yung mga beneficiaries nga tabangan nato katong mga nagkalisod. So it's very good sir. Pero curious ko sa usa ka SLP association, di ba? SLPA. Pila man dapat ang usa ka grupo? Naa ba nay minimum, na bay maximum ana nga kinahanglan mahimo siyang grupo or pwede na ba mag-ingon ka individual ra ko di ko ganahan og samok ako ra ning kwarta. Yes sir. Sa tuwa dire sa SLP association, nagkinahanglan ta og minimum 5 members and then maximum of 30 members. So between 5 Yes, to between 30. 5 to 30. Pero nag-encourage ta nga mas daghan silang members kay tungod nga ang ato ang association man gud ato gilantawon nga moto maglisod man gud ta og pabarog og usa ka negosyo or enterprise nga mag-inusara ta or gamay ra ta. Mas daghan ta, mas daghag kaalam, mas daghan og mahatag nga effort ngadto sa atong association, mas dako og tsansa nga mulahutay og mulambo ang negosyo. Okay. So meaning sir, katong mga individual kasagaran atong mga nangalugi? Or sa yung study ba, ang mga individual ba nalugi o ang compared sa mga grupo nga medyo maayo ang kahimtang? Yes. Actually, according sa study, mas dako gyud tsansa nga mulahutay or mulambo ang usa ka grupo or asosasyon compared sa individual. So ato magud paglantawon bisag sa tinambang lang nga paglantaw ang association nga nay 30 members versus sa usa nga naginusara ra mas dako gyud og advantage ang katong association no. So ang aside ana manggod number 1 ang sa capital pa lang ang sa individual nato is gamay ra gyud compared sa ato ang association. Pila man di ay sa individual sir? Yes, sa atong mga individual ato ang maximum ra gyud nga mahatag is 15,000. No? 15,000. 15,000. Ang sa Minimum
Wala tay minimum kay magdepende man gyud ta sa ilahang propose nga project. Okay. Depende sa lang negosyo. Yes, depende kay aduna may nagkinahanglan og 5,000 or 10,000 makasugod na og negosyo. Pero maximum ra gyud tag 15,000. Sa ato ang associations manggod, ang atoa na is 15,000 per beneficiary sa una. Karon sa ato ang bag-ong guidelines mo abot na gyud ta og 20,000 per beneficiary. So mas dako. Yes, mas dako siya kay iusa man ni ang ilahang mga grants into an association. So sa 15,000 per beneficiary nga adunay 30 ka members, maaabot na siya 450,000. So dako gyud kaayo ang ilahang negosyo nga matukod. So, almost mga 500,000 ang Yes. ilang kuan, no? Yes. Oo. Oh, speaking of negosyo, sir, ang gihatag ba nga proposal, tanan ba nga negosyo or naapod may mga gitawag natog negative list sa ilang mga negosyo nga i-open? O sa negative list. Kanang murag dili pwede o pwede. Ano Okay. Yeah. Kini pwede nga Pwede negosyo. nga negosyo o dili pwede nga Okay. negosyo. So, mubalibad da ita? Mubalibad da ita? Sige, sa ato adire mo focus lang ta sa zero hunger no. Sa zero hunger under SLP, ang ato adire is ang ato ang gi-encourage o ang ato ang pangita is katong mga food related or makatubag sa panginahanglan sa pagkaon. So mo discourage ta sa mga non-food related nga projects. Example ana kanang motorcycle parts buy and sell. Although sa ato ang regular SLP allowed na siya, but sa zero hunger dili na nato siya i-allow. It's because ang ato ang goal sa zero hunger is pagtubag man sa pagkagutom. Okay. So, dito mo align ta sa zero hunger. Yes. So, pagkaon gyud. Yes. Oo. So, dili ta kanang dili makaon. Pero mo relate man sa siya, sir, kay motorcycle. Oh, mo Pwede drive, man siya yes. mo-drive, mo katog sa pagkaon. Oh, pero ang ato ang gilantaw diri is katong mo directly nga mo okay. contribute or makatubag ngadto sa panginahanglanon sa ato ang kakulangan sa pagkaon. So, usa rin kasagaran, sir, na mga food related na mga businesses sa ato ang mga beneficiaries, sir. Yes, actually ang kasagaran sa ato ang mga projects sa beneficiaries sa ako pag-ingon ganina katong tilapia farming no. Okay. So nagbuhi na silang mga tilapia and then pagkadako ana ila pod na i-supply ngadto sa ato ang merkado. Another ana is katong mga livestock farming or buy and sell. So nanay tay mga nagbuhi og baboy, nagbuhi og kanding no. So aduna tay mga projects and of course aduna pod tay project nga katong mga general merchandise. Ang ilang mga baligya is mga food-related Mga items. tindahan. Yes. Mga tindahan. Dili to sa sira-sira store. Dili unta. Yes. Okay, para makatabang Oh, dito so, sa community. general merchandise, mga diha ang mga bugas, Bugas. mga panaadihan ng mga suldaan na diha. Pwede sa nato siya general merchandise man, so pwede siya sudlan og mga lagot mon nga ibaligya or mga utanon. Mga ingredients, mga lamas. Yes. Oo, kana diha. Oh. Puno gyud kay atong topic karong gabi una no. So sa atong pagbalik mo post o sa kita sa atong pagbalik atong padayunon paghisgot ang Zero Hunger Program ug ang Yakap Bayan Program. Kini human sa mga pipila ka pa hinumdum. Sa pag-implement pa lang namo ma'am, daghan na jud kay mig trials na giat. Una na ana is ang panday. Kay sa wala pa ang na-release among grant, na namin na sabot na panday, nga siya na among trabaho sa among tindahan, iyahan na ang materialis ug ang labor worth 50,000. Dihang na-release na ang grant, nakibaw siya na 390,000 ang grant. Instead of 50,000, yan nagipasakaan dito sa 65,000 ang iyang presyo. Wala namin ni dayon kay 50,000 naman ang sabot niya. Maurasan na mo nakasabutan nga sa pagpa-construct sa among tindahan. Sa mga ito nangita na sa midnight panday. Wala problema building, kaya katong kwarta mga 300,000 almost ito to. Na gamay raman lang kwarta. Sige, sagdahin na ang tayo tas barangay. Gahilan ta mo diha. Og di kaigo niyang kwarta, among punan. Kaya nakakita namin na yung panday, nagbagyo. Nya ang kalsada pa doon diri sa mga is under construction. Dili makaagi ang katong truck na mag-deliver sa materialis. Sumauto na delay na sa pagkatrabaho. So uwan og init amo jud nang giantos ma'am. Tago mi, dagyaw mi magtambak diri sa tindahan kay kani among area is full man ni kayo siya sa baha. So kinahanglan mo siya patasan para kung magbaha di mosulod ang tubig. Ni mo to
2 weeks straight jud mi kinabakay na ang uban dili na sugtan sa mga banang balik na diri kay kapoy-kapoy ra daw mi diri tambak nga wala assurance kung sa dagan sa mga association. So ang uban murag nakuan sila na nagpadasa uban ba nga wala dinay klaro din ha wala murag nawagtangan o saling sa association kay lagi wala pa namon ako. So mga to nga ang uban ang wave kay di nasugtan sa mga bana, ang uban ni wave na lang kay manarbaho na lang sila. Ang uban bumag-out kay wala kasabot ba na ako silang i-encourage na bahin sa kuan atong soyan kay ato para isa kaubangan sa ninyo sa inyong pamilya di man ang gobyerno ikaw na mutabang na musupport ng gobyerno para sa kayuhan sa tanan. Ato sila uban mag out na sila ma'am na ingon sila nga nila ang padayon nga gusto nila bahin-bahinon good ayun ano si pamaging kayuhan ato soyan maninda mga mo. Kaming gisisiti ka po, wala dyan na wagtangan paglaom nga among push jud nga among ipadayon ang among association nga among himuon nga inspiration ang katong mga trials nga among nagian kay usapasad na sa LGU sa barangay nga andam motabang namo Among itagaan silang suporta nga makita bitaw sa katawan nga ang konsey kayuhan sa gobyerno ni hatag nga napuslan sa tanan. Moto nga natukod ang building, moto nga i-approve ang resolusyon na nangita sila giyuta ang katura na i-approve ang resolusyon na nganak naman sila din sa barangay mo kunik lang ba na nagsugod sila na 1 month siguro to ayaw man kita na ako ba nagbahay hindi mag-out sila. sa karon mag 11 months na mi sa among negosyo ug sulod anang 11 months proud ka mi kay nakasuway nami nga nakahalin mi og 500,000 sa isa ka buwan. Sa buwan sa August nihalin mi og 513,000 unya gisundan sad na siya sa buwan sa December nga nihalin mi og 432,000 pesos. Nya sa pagkakaron regular na among monthly sharing kada buwan na dyan may nag-sharing yan. Ako na kayo nagtabang para sa among pamilya kay nanami additional income sa among pamilya. Sa pasan, last month, mo pinakadako ng mga sharing. Ni-share mi og tag 3,470 kada usa. Dako kayo jud nga tabang sa maong programa nga mao kini SLP. Unang-una, as solo parent, lisod jud kaayo nga magpadako ka sa mga anak nga minus ka og income kay as barangay health worker 1,100 ang amo ang allowance sa barangay so kulang jud kayo na para sa duha na ko ka anak plus estudyante pa sila karon nga membro na ko sa Monte Alegre 8 Peace Association napun-an ang akong monthly income instead na 1,100 ra og mo sharing me every month og tag 2,000 pataas so dako kay na siya og tabang para sa ako ang pamilya. Mapasalamaton kaayo mi una sa LGU sa ilang gihatag nga seminar namo para makahibaw mi ug unsaon pag-record sa mga financial, sa mga income statement, sa mga columnars. Ikaduha sa LGU staff nga walay puas nga pagsuporta namo pinagi sa ilang pag-monitor. Unya og nami mga gikalibgan, andam ra gid sila mo namo bisag dili na oras sa trabaho. Unya sa amusang barangay, dako kay migpasalamat kay ila mi gitigaan og area diri sa barangay nga mo'y tukuran sa amo ang tindahan nga walay abang as long as active pa mi. Unya sa SLP, grabe na mong pasalamat jud kay una sa kadaghang barangay sa tuburan, wala mi nag-expect nga usami sa matagaan sa mga tabang. Unya dako kay na nga tabang namo dili lang sa among kagalingon hakip na sa among pamilya kay nanaman mi additional income in return sa tanang tamang nga among nadawatan among paningkamutan nga mas mulambo ug mas mo sustain pa gyud ang among association.
balik kita sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kan. So ato ang tiwason, ang ato ang gisgutan ganiha, kabahin sa Zero Hunger, ubos sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD. So, Venice? Okay, atong padayunon sir kay naputol ta ganina. So gikan sa pagsugod sa pag-implement sa mao nga programa sir, pila naman kabuok atong na-serve nga mga participants sa miaging tuig ug sa karon nga tuig? Sige, Miss Liz. Last year, 2023, no, nakaserve kita og total nga 610 Ako lang beneficiaries. ikato. Yes. Ano sa rin nagsugod ta ani? Ay, ODI. Oo. Last year ra ba or because this year? Sige. So actually sa Zero Hunger na to nga implementation, nag-implement na ta ni earlier 2020 pa lang, no. Pero naari nita to nagpangusgan pag 2021 nga aduna gid tay mga budget or funding para sa pag serve sa atong mga beneficiaries. So last year 2023 naka-buo kita og total of 9 million ngadto sa 600 kapin ka beneficiaries nato. So mo total po ni sila dili mo ubos sa 15 ka asosimo nato. Karong tuiga nag-target kita og 500 kapin ka beneficiaries nga mo total pod ni sa kapin 7 million nga grants nga atong mahatag nila. Okay, daghan sa di ay no. So kaning atong mga participants sir sa tibuok Region 7 na siya kana mga 600. Yes, last year ang ato ang gi-implement is sa tibuok nga Region 7. Karong tuiga ato lang gi-target ang tulo ka provinces sa Bohol, sa Cebu ug sa Negros Oriental. Anong kana raman sila nga mga probinsyaha karon nga tuig sir? Yes, identified na siya sa ato ang priority provinces nga less unserved at the same time daghan pod og mga beneficiaries nato diha nga nanginahanglan. Ang sa dagko nga mga probinsya. Yes, pero ang sa Sikihor nato aduna pud tay implementation sa lain pod nga natay regular, na pod tay special projects. Pero sa Zero Hunger alone, yes, SLP gyapon siya under, pero sa Zero Hunger alone kato lang gid nga 3 provinces ang ato ang target. It's because usa po sa rason ani ay tungod mao po'y gi-identify sa ato ang mga partners nga ilahang priority areas pod kay ato pong gihaom ang ato ang guidelines ngadto sa guidelines or priority sa mga partners. Priority. So meaning unsa man day ilang gibasihan ani nga kana siya ila ning i-priority ni nga lugar? Yes, actually aduna tay mga selection or prioritization criteria nga gitawag, gigamit natay tool nga gigamit. Number 1 na ato gilantaw kung pila na kabuok nga beneficiaries ang ato ang na-serve. Pila ka buok poor nganha nga lugar, pila ka buok pantawid. So aduna tay mga criteria nga gibasihan, and based ato ang criteria ni gawas ang ato ang top 3 provinces kaning Bohol, Negros ug Sikihor. At the same time, because sa ato ang limited nga resources na diha ang limited nga staff, and then ang limited nga kwarta pod nga mabubo. So mo na tulo lang ka provinces ato ang prioritize, but dili siya pasabot nga wala tay implementation sa Sikihor. Aduna gyapon tay implementation pero dili lang siya under sa Zero Hunger nga program, pero under gyapon sa Sustainable Livelihood So Program. ang yun mo sir, pila to association target nato Zero Hunger 15? Yes, dili mo ubos sa 15. Okay, sa 15 naabatay target anang kung pila sa Negros Oriental, pila sa Bohol, pila sa Cebu. Nabatay tulo diri, tulo duha diha, 5 diri. Yes, actually ang ato ang kauban sa pag-identify sa target per province ang ato ang mga partners. So ang ato ang mga partners sila'y nag-identify kung pila pod kabuok ang ilahang i-target per province. Kay ato manigi tan-aw nga pareha ta og mga participants, no, common man tag participants. So example, ang ato ang partner nga si PCUP, ang kasagaran nila, of course, Presidential Commission for Urban Poor man ni sila, ilahang beneficiaries katong nasa urban, mga urban poor. So ang ato pong i-implement dito pa ta sa mga urban poor. So mag-agad ta sa mga i-endorse sa to ang partner agencies kung asa ta nga provinces, pero ato ni sila gi-divide sa per province nga makakuha sila equal share of So beneficiaries. wala bias Yes. pa. So tanan at least Ma-serve. matabangan, ma-serve sila pinaagi sa ato ang programa. Sige. Last sir, wa ni nako ng pangutana ganina. Pero kinsa man day kini ato mga target participants para sa atong paghahimuon nga asosasyon? Yes.
Sige, ato ang target participants ani is katong mga participants pod or beneficiaries sa ato ang mga partner agencies. So ako paggingon ganina sa example sa PCUP, ang ilahang mga beneficiaries is katong mga urban poor. So sila mo endorse og ngalan or list diri sa atoa sa ilahang mga members. And then atoa po na silang ihaom diri sa ato ang guidelines pinaagi sa assessment and validation. If qualify or eligible sila sa SLP, mamahimo po sila nga ato ang beneficiaries. So aduna tay common nga beneficiaries. Okay, so mao na to ang zero hunger nato nga pagtubag sa zero hunger pinaagi sa SLP. So maghinaot ta nga ato ang mga SLPAs mula hutay ang ilahang negosyo. Og dili intaw mahagba no, pero salig ta sa ato ang mga partners po kauban nato nga makasangpit ta nga makatabang po paghatag technical assistance o uban pang makaalam aron mapadayon ang ilahang negosyo nga na-identify diha sa ilahang mga nagalaing-laing mga lungsod. So, And bukunhod gyud ang kagutom nga ang problema karon. Kaya mo na ang main goal unta no. So, of course, after zero hunger, napunta laing di ay nga ginatubag di ay. Gipakyaw ni. Oo, di ba? Ang Gipakyaw. Yakap Bayan Program. So, unsa man sa gining Sir Julius, Yakap Bayan. So, muhag usaban ni town oy mugakos sa kuan ko mugakos so unsa Yes. man kining Yakap Bayan, sir? So ang kanipong Yakap Bayan program is actually programa ni siya pag-assist sa ato ang mga gitawag nga RP Woods or katong mga recovering persons who use drugs, katuning mga nigamit og mga illegal nga drogas. So kani nga programa natukod ni siya aron pagtabang sa ato ang mga RP Woods nga makabalik sila sa ilahang mga komunidad. So mura ni siya reintegration process. So si SLP pod musulod siya isip usa ka intervention para sa ato ang mga identified nga beneficiaries sa Yakap Bayan program. So ang atoa ani ang atong mga beneficiaries ani sa Yakap Bayan program under Sustainable Livelihood Program katuning mga client nato nga ni-recover na ngadto sa paggamit sa illegal nga droga. Masiguro nato, Sir Julius, nga dili intal mo balik ni sila sa paggamit og drugs, no? Kay sayang man pod ang ilahang ang ilang rehabilitation, di ba? So part ani ang paghatag pod sa ilaha og panginabuhian. Kay Yes. lisod man in town, no, nga atong pasagdang na pod sila nya basin simbako mabalik in town, no. So giduphan ako na notice no giduphan gyud ni Sustainable Livelihood Program gikan sa pagsulbad sa kagutom karon naa na pud ta diri sa Yakap Bayan. Karon sir, gi-endorso man kini sila sa mga LGUs. Yes. So pila naman ang atong mga na-serve nga mga RP Woods sa tibuok Region 7. Kaya Sige, ako lang palauman Miss Binis, no? Tinuod mong giingon, gi-endorse ni sila sa atuang local government units. Kay tungod, kaning Yakap Bayan program, ang mag-initiate yun ani or ang ilang primary ani is ang ilahang mga LGU. So, ang Yakap Bayan program, ang good, doon na siya tulo ka phase, natagitawag nga treatment, then napod tay aftercare and reintegration. So sa treatment, of course, diha sila tambalan. No, moagi sila treatment facility. Parang DOH diha. Yes. Sa atong treatment, doon na siya itulo ka category. Pwede siya mag-inpatient, katong musod sila sa, example, katong sa DOH. facilities. Yes, sa mga facilities. Napod tayo outpatient, katong nakaschedule lang sila. Then napod tayo community-based treatment. So, adto sa community, which is ang LGU, ang ato ang responsible. So, that is during treatment. After treatment, if kuanan sila during recovery na natagitawag nga aftercare. So matitubag sa ingon ni Sir Kerwin ganina nga dili baka ni sila mo balik. So mao na ang siguro doon sa ato ang aftercare program nga kaning mga recovering persons dili na mabalik. So aduna tay mga social workers, mga government agencies nga responsible pod pag siguro nga di gini sila mabalik. And then Pinaagi lastly, sa? yes, pinaagi sa mga interventions nga ihatag during ana nga aftercare program. Then lastly, kaning reintegration, mo ning ibalik na nato ngadto ang katawhan sa komunidad, no? Para mahimo sila balik as active members sa community. Productive. Yes, Oo. active and productive member. sila. So diha mosulod si Sustainable Livelihood Program pinaagi sa paghatag og grants or assistance, livelihood assistance, either kung unsay gusto sa participants, micro-enterprise ba or manarbaho. Job employment. Yes. So pwede sila mosulod Oo. o usa ka kumpanya Yes. kaha or business or pwede sila naa sila kaugalingong
negosyo. Yes. So, si Sustainable Livelihood Program, mo cater po di ay aning musulod sila trabaho unsa may atong gihatag sad sa ilaha. Yes. Kung dili sila sa negosyo. So sa Sustainable Livelihood Program manggod aduna ta kay two tracks no, micro enterprise and employment facilitation. So diri ta sa employment facilitation, si SLP mutabang sa mga participants pinaagi sa paghatag og grants nga magamit nila, example magkuha sila mga requirements para sa ilang pagpanarbaho, and then magamit po nila at the same time para sa ilang pagpliti-pliti, para sa ilahang sa ilahang mga Paglukat sa mga requirements. yes, lukas requirements sa ilang pagkaon or unsa pa na diya hangtod makadawat sila sa ilang unang sweldo. So ang ato adire is tabangan nato sila nga makasugod sa trabaho, pero dapat naa na pud sila trabaho nga gustong masudlan or gisudlan na. Okay. So pila man sad kini sir ang ihatag aning para sa employment nga ilang gikinahanglan? Yes, so sa tong Employment Assistance Fund, doon natin maximum nga 5,000 nga mahatag sa mga beneficiaries. Okay. Okay na po na, no? Correct. Kaya sa una nga nagtrabaho binis, Nakautang-utang pa. murag, naningkamog yun na maka-comply, no? Oo. Pero at least karon dili pod sila kanabang zero giba. Oo. Kaya for Yes. sure, wala gini sila makuot pod nga kwarta. At least na sa 5,000, pamliti pa lang, Oo, pagbuhag documents, Mahal ba yan, kaon-kaon, sir? maniudto. Correct. Mahal sad ba ang paglukat sa mga requirements? Oo. Gikan sa laboratory, napay NBI, napay police clearance. So dako sa gyud kay gikatabang mugastos pod gyud ka. 5,000. Oo. So gikan diri na ta sa employment, ari na sa talabang unsa man sad nga mga negosyo sir ang ilang gi-propose kasagaran aning mga RP Woods. Gi-association ba di sila or Oo. gitagsa pa di sila? Yeah. Ang sa diri sa ato ang Yakap Bayan program manggod is nagkalaylahi ni sila nga LGU or nagkalaylahi nga nasod. Ang ato ang mga target ani is katong mga recovering person. So pasabot katong maning niagi na og treatment. So dili ni sila nato mamahimong association is because lahi man ni sila, buwag-buwag man ni sila. Dili man ta makaingon nga sa usa ka lugar adunay 30 or nay 5 maglisod ta. So individual ra gid ni sila. And then ang common nga project gid nila ani is sari-sari store, labi na diri sa rural areas. And then sa mga probinsya pod kasagaran pod aduna pod nay mga livestock farming nga mga gipropose. Ang kasagaran na nagbuhi og mga kanding, mga baka, so mao na ilaha. So di harang magtuyok yun. Na Yes. syempre kay mutubo man yun na. Ibaligya man yun na ang mga kahayupan. Nga. Every day na mo palit sa mga tindahan, di ba? Unless kung na-adjure ka ng mga kanabang specific na mga Ibaligya. ibaligya ka na bang maggama og sanina or maggama ka ng mga crafts. O, So, wala siya pili, sir. Any negosyo na dili part sa inyong dili pwede nga bang unsa man day kini mga dili any nga negosyo nga makatabang sa ilaha pero dili sa to pwedeng kato mga gidili nga mga negosyo. o kanang yung negative list. Negative list. Labay negative list. Unsa man kini mga negative list? Yes, natay mga negative list. Dili man sa ingon negative list but wala ta nag-encourage lang. Example ana kanang maninda og mga sigarilyo or mga ilimnon. pwede. Kay nanginahanglan man na sila og permit, no? Kailangan makagnaay permit para makabaligya ka og ingana. Pero halin biya kay na siya sa general merchandise. Tinuod man sad. Mo ni dako nga ginansya pero dili Yes. ka pwede. And then aduna po tay kanang mga dili pwede tungod aduna tay mga balaod. Example kanang mga ukay-ukay. So gidiscourage man na nato ang mga ukay-ukay. It's because dili man ta pwede anang ukay-ukay kay gibawal naman na. Pero unsa na to pag sure nga kani sila kaning tindahan na wala ni baligya ani nga mga baligya unon. So sa dili pa sila magsugod sa ilang proyekto, natay gitawag nga project proposal. Muhatag ni sila proposal diri sa ato sa DSWD. Then nakabutang dito unsay mga plano nilang paliton, tagpila. And then dito nato makita kung naabay mga gidili or gibawal nga mga produkto. So dili na nato i-approve. So mo submit gid di ay sila lista kung unsa ang ilang mga ipangbaligya. Yes, kay ang sa lista manggod nila, di po ta magbase kung pila pod iyang grants nga atong ihatag. Kay kung ang iyaha diha maabot siya og 10,000 lang, kailangan niya ato po siya tagaan og 10,000 para makatubag sa iyang panginahanglan. Pero sir, so okay, nagsigot ka mataingon ana no. Pero ang pagsugod mismo Sir Julius ba, unsaon pagsugod aron matabangan siya pinaagi sa Sustainable Livelihood Program? Naabay orientation ni, naabay ni orientation atong mga staff, or
unsay proseso? Sige, para kon lang, very summarize lang. Sige. So ang process ani actually magsugod yun sa LGU. Sila mo determine kung kinsa tong mga ni-recover na. So Okay. katong mga recovered na tagaan nag-orientation sa LGU, ila ihatag og unsay mga available nga programa sa gobyerno nga pwede nga makatabang nila. So ila na ipa-introduce ang AX, ila introduce ang SLP, and then depende na sa participants kung asa siya gusto mosulod. Kung gusto niya mo avail sa ato ang livelihood assistance, mo na mo pahibaw siya sa ilahang local government unit nga gusto siya mo avail og SLP. And then si local government unit i-endorse diri sa TUA, then diha ta magsugod og patawag nila para ato sila ma-orient og unsa ni kabahin ang SLP. So dili ni bara-bara lang nga. Yes. Ganahan ko mo apil ani. Apil Oh, ko. Apil ko. Oh. So kinahanglan na joy proper endorsement gikan Yes. sa lokal nga panggamhanan. O didto ato sila dawaton. Yes. Pinagi sa atong mga staff, di ba? Yes. Natay mga staff diha, natay mga SLP PDOs nga nasa- naka-assign sa matag lungsod o syudad, di ba? So dito na magsugod ang orientation hangtod matagaan nato sila og Livelihood. Grants. of course after i-monitor po sila sir, di ba? Yes, apart yapon siya sa ato ang monitoring ang mga individual. So i-monitor pod ni sila aron makita pog unsay dagan silang mga negosyo. Okay. Hangtod kaya nila makabarog. Yes, ato gud nang gipaningkamutan nga dili gyud mohawa si DSWD nga nagkalisod pa ang ato ang beneficiary. So sa pagsugod pa lang, sa pagtukod pa lang, ato na gyud isiguro nga makabarog na gyud ang atong beneficiary, especially individual man ni kasagaran pod sa atong mga individual is naa na sila experience or nakaagi na sila pagnegosyo. Pila man din ni katuig ang Kanya, atong oo. pagkuan, monitor sa ilaha. Hangtod sa hangtod ba? Oo, nga agakon sila always. Yes, ang kani sa ato ang individual, ato ni sila i-monitor sulod sa duha ka tuig. So ato po ni sila i-monitor quarterly, ato sila bisitaon, ato lang tawon og unsa ni dagan sa ilang negosyo. Wala pa ba nanira? Yes, and then the same time, sagingon pa ni Sir Kerwin ganina, aduna tay staff sa matag lungsod. So in kaso magkalisod sila, pwede ra gyud sila moduol sa ato ang mga staff aron mangayo og tabang Assistance. or assistance og unsaon na nila. At the same time, ang ato ang local government unit naapod motabang or anda motabang sa atong beneficiaries. Okay. So daghan kayo to no atong nahisgutan karong gabihuna kabahin sa Sustainable Livelihood Program ang pagtubag sa kagutom o ang pagtabang nato sa ato ang mga kauban ang katong na naggamit og droga o karon nabalik na. So daghan kayong atong natabangan no. Hopefully mapadayon kini sa ato ang programa. Okay. And we hope sad nga ang atong mga natabangan, katong mga RP Woods, o katong mga pagtubag sa kagutom, mula hutay gid sila no nga dili sad mausik ang kwarta sa gobyerno nga provide sa ilaha aron sad sila nga muangat pod sa ilang Di lang kwarta siguro Vinis, Unsa ang man? kwarta, ang oras, ang panahon, di ba? Kay Oo. daghan ba yung mga ahensya ang nagbuo nila, di ba? Oras pa lang, panahon pa lang, paghatag niyo mo diyan kaalam. Ang pag-adto pa lang, ang pag, di ba? So daghan Tanan, effort effort. kayo to. Yes. Multi-effort kayo to ang nahatag. So hopefully dili siya mausik Dili siya kay mausik. gusto magkahanato nga Muangat ta. sustainable, di ba? Sustainable. Pasabot Mulahutay. mulahutay ang panginabuhian. Sige, so daghan kaayong salamat Sir Julius no ug daghan sad kaayong salamat sa pag share sa information ngadto sa atong mga televiewers karong gabi una. So salamat kay sa pag-join nato karong gabi una og Kerwin, unsa man? Nako ba kay last message di ay Yes. sir kanood Sige. before ta mag-closing. So daghan kayong salamat no sa atong programa ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan sa paghatag na pod og higayon sa Sustainable Livelihood Program makahatag og igo nga kaalam diya sa publiko. Sa ato ang mga partners, mga stakeholders ug mga beneficiaries, participants, daghan kayong salamat sa padayon nga suporta sa mga programa sa DSWD labi na sa Sustainable Livelihood Program. Okay, so daghang salamat Sir Julius ug salamat pud kaayo sa atong mga televiewers nga niuban nato karong gabi una. So to know more about our programs and services, palihog i-like, i-subscribe ang among official Facebook page sa DSWD, ang DSW Region 7. Ug napod tay Twitter and
Instagram account ang at DSWDFO7. So, aduna po tayo replay sa katong wala makakita karong gabi una, aduna tayo replay ugma adlaw Sabado sa alas 11 sa buntag. Okay. Daghang kayong salamat, Vini, sa pagkuyog na ako karong first episode nato sa season 8. Oh. Sa ngalan na lang sa atong Regional Director, Shalane Marie Losero, sa atong Assistant Regional Director for Operations, Juanito Cantero, o Assistant Regional Director for Administration, Tonison Lee, ug atong mga kauban sa buhat. Daghang kayong salamat sa pag-uban nato karong first episode sa ikawalo ka tuig nato karong diri sa CCTN. So sa sunod na pod karon nga bulan, matagbuwan no kay this a monthly program, matag alas 9 sa gabi. So mag-uban na pud ta sunod nga bulan diri sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Maayong gabi. Atong pandemic, nawadan og trabaho akong bana, unya lisod kay atong panahon na, so nag-search mi sa YouTube kung unsa mo dito ang angay nga buhaton or makakita mi og negosyohon. To na trending ang macaroni chicharon. So amo ra pong gisulayan. So nag-try and error, hantod nga nakuha na gid namo ang insakto nga timpla. Timing bod nga ang atong gobyerno nga pinaagi sa DSWD na sila programa sa Sustainable Livelihood Program, usa ko sa nahatagan og ayuda adto nga panahon. So kadto siya nga kwarta mo toy among gigamit aron magama namong among negosyo nga macaroni chicharon. So hantod karon nagpadayon gihapon mi og gama o kaloy sa Ginoo, nakatabang pud mi sa uban kay napoy mga estudyante nga among na apil og kanang pag-repack. So mahatagan pud sila namo og suhol mo to nga mo pud to ilang magamit para sa ilaang allowance. 6 months na kong nag-repack og chicharon ni Ate Felma. Pasalamat kog dako tungod ani kay nalibre na akong balon sa isa ka semana. Nakatabang pa jud ko sa akong ginikanan. Kay makaputos ko, naay usahay makaputos ko katulo sa kasemana. Akong ihatag sa akong mama ang uban. Dako kay kong pasalamat aning trabaho nga akong sudlan karon kay usa na siyang katabang sa dagdag allowance na ako og bayad sa boarding house dito sa Larina. Nakatabang dyan ng compound. Pagkaroon na nila kay palit-palit po kung kulang sa balay pa. So, no, ginagmay lang no, naagid siya kitaon pero matabang lang gid nga ginagmay kay muhatag pumampunta sa atong musuhol ta sa atong tigripak, musuhol punta sa ato ang delivery. So bahala na lang basta kay naangay-angay pod. Sa usa ka lutuan makaluto mi og 50 kilos, kana 50 kilos muputos na siya og 200 ka packs nga kadtong dagko nga tag 100 pesos each. Naay mo halin ana siya ma'am og naay mo abot siya og tag 100 man siya, so moabot siya og siguro mga 18,000 or 20,000. Tapos kuhaan na siya sa puhunan, naay puhunan anak nga 10. Tapos kanang 5 anak murag nabahin na siya sa tigripak og sa tag-deliver. So napoy mga 5,000 kada ang ginansya kada biyahe. Nagpasalamat kog dako sa atong gobyerno nga pinaagi sa ilang programa nga Sustainable Livelihood Program, pinaagi sa DSWD. Nahatagan ko og higayon nga makabangon sa pagkahuman sa pandemic nga nawad-an mintanan og trabaho. So mapasalamaton kog dako kay dili lang ako ang nahatagan og grasya, pati ang akong mga silingan, ang akong mga kailan, nakatrabaho pud sila nako og apil. So mahatagan pud sila bisag ginagmay, naapod sila oy kita. DSWD, katuwang ang mga kapuspala.